Mga kababayan, kamusta po? Muli po, ang inyong lingkod, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong Marites. Marites po yata ito. Pero may katotohanan din po. Ito pong kahit Marites, pwede mo rin pong lagyan ng logic na may katotohanan po. Ito pong sinasabi ng isang tulpo, mga kabayan. Yung sinasabi po niya na ito pong BGC Boys ay nakipag-ugnayan daw po kay BP Sara. Mga kababayan, pakinggan po natin itong balita at komentuhan po natin. Ito pong sinasabi ni Montulpo na BGC Boys, mga kababayan. Nakipag-ugnayan umano ang tinaguriang BGC Boys na idinadawit ngayon sa flood control scandal kay VP Sara. Yan sina dating Public Works Bulacan 1st District Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon kay veteran columnist Mon Tulfo, umaasa ang tatlo na maaakwet ang bise sa nilulutong impeachment case at magiging presidente sa 2028. Alam daw kasi ng mga ito na madidiin sila sa plunder pero kapag nanalo si VP Sara, bibigyan sila ng executive clemency batay sa umano'y game plan. Dagdag pa ni Tulfo, kailangang mapanatili ang Duterte alay sa Senado dahil via physical vote ang kahihinatnan ng impeachment case. Matatandaan na una nang isinangkot ng BGC Boys sina Senators Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Dagdag ng kolumnista, kailangang madiin sa ghost projects ang mga kongresistang napangalanan na para masangkot din sina dating Speaker Martin Romualdez at susunod si Pangulong Bongbong Marcos. Sinisikapan ng Billionaire News Channel na kuna ng panig ang kampo ng Vice Presidente at BGC Boys. Hindi po ba nagpapakatanga lang at nagpapaabobo? Umano, itong si Tulpo, Simon Tulpo. Di ba? Tumanda na po ito eh. Tumanda na po itong broadcaster, di ba? At alam naman po natin na hindi naman po bobo yan. Nagpapakabobo at nagpapakatanga lang umano. Alam naman po niya sa sarili niya eh. Makabay, alam niya po. Dahil nga po meron po kasing political interest, Simon Tulpo. Bakit po? Una-una, pagka nanalo at alam naman po natin panalo na, kaya nga pilit nila pinababagsak ang Vice President gamit po ang walang kakwenta-kwenta at gawa-gawang impeachment ng mga magnanakaw umanong politiko. Kurap. Di po ba? Dahil sila po ang malilintikan pag nanalo at naupo ang isang Vice President, Sara Duterte. At dito naman po kay Montulpo, mga kabayan. Expected na po natin yan dahil una-una, sila rin po kasi natatakot. Kaya po lahat na lang po ng Marites, mga kabayan, lahat po ng ingay, kailangan po mag-ingay na mag-ingay. Katulad po ni Montulpo, umano. Bakit po? Kailangan din po niyang protektahan ang lahi niya. Ang lahi niya, umano, unang-una, di po ba nasasangkot lahat ang lahi niya sa mga issue rin ng korupsyon? Unang-una, yung sinasamahan po ng kanyang mga kapatid. Ang party list po ng ACT-CIA ay grabe rin po ang issue ng korupsyon. Sangkot din umano. Hindi po ba? Nahandyan po ang lahi niya, mga congressman. At yung pamangkin niya na isang congressman, grabe rin po, may issue rin po na grabing magwaldas ng pera, umano. At yung isang kapatid pa rin niya na gumamit pa ng alias, umano, na si Irish Sylvester Tulpo at nameki para umano ng kanyang pagkakakilanlan at gumamit pa ng pasaporte at naging American citizen pa daw yan, mga kababayan. At laging kasakasama ni Tambaluslos, mga kababayan, nung 19 Congress, kadikit na kadikit ni Tambaluslos, lalong-lalo nung buhay na buhay at sikat na sikat po ang walang kamatayang ayuda nila. Hindi po ba? At yung isa pang senador ay nasasangkot din po sa mga issue. Hindi po ba? Unang-una, grabe ring gumastos. Grabe ring gumastos, mga bayan. Magbigay lang ng kanyang mga tip sa kanyang mga chika babes daw umano.
ay grabe na kalalaki. At imposible pong wala ring issue yan sa mga maanumalya, lalong-lalo ng 19 Congress. Hindi po ba? Si Rapi Tulfo, di ba? Si Erwin Tulfo, at ang pamilya Tulfo sa Kongreso. Hindi ba Mon Tulfo? Lahat ng Tulfo ay may issue. Hindi kaya? Kailangan mong protektahan ang political career umano ng iyong lahi dahil nga mabantot na ang lahi ng Tulfo nung pumasok ang 19 Congress. Hindi po ba Mon Tulfo? Pati nga yung kapatid mo na babae, di ba, nagkaroon din ng issue. Pati ikaw ay nasibak rin yata nung panahon ni dating Pangulong Duterte umano. Hindi ba? Kasama ka? Katulad ni Wanda Teo Tulfo umano, nasangkot din sa maanumalyang korupsyon. Hindi ba Mon Tulfo? Yan na po yata ang legacy ng Tulfo Tatak Tulfo. Puro korupsyon ng issue, anomalya. Hindi po ba, Tulfo? Yan na po ang nagiging tatak sa inyo ngayon. Hindi po ba? Hindi yung itanong mo na kay Tulfo. Isumbong mo kay Tulfo. Ngayon iba na. Kurap na ba si Tulfo? Magnanakaw na ba si Tulfo umano? Hindi po ba? Baka iba na po ang sabihin ng mga Pilipino ngayon. Isumbong mo si Tulfo dahil maraming korupsyon si Tulfo umano. Hindi kaya ganyan naman ngayon ang babanggitin ng mga kababayan natin Pilipino? Isumbong na natin ang mga Tulfo dahil napakarami nilang kinasasangkutan na anomalya at pagnanakaw. Hindi kaya? Mga kababayan, at dito naman po sa BGC Boys, mga kababayan, matik na po yan. Matik na. Hindi po ba? Kasi, pwede naman talagang gamitin yan na mga state witness. Hindi po ba? Kasi sila po ang makapagtuturo na talaga kung sino po ang nakinabang na napakalalaki, lalo-lalo po sa maanumalyang flood control project, na karamihan po ay ghost project pa. Hindi po ba? Sino po ba ang nilalapitan ng mga politiko? Hindi po ba mga district engineer, DPWH? Di ba? Di ba sila? Yang mga DPWH na yan? Di po ba? Sila! Sila ang nilalapitan ng mga politiko. Kaya ito po na sinasabi po itong BGC Boys, pwede po yan. Pwede po nilang lapitan si BP Sara para po maibalik at isuka at maipakulong ang mga magnanakaw sa ating bansa na dekada na pong ginagawa ang mga pagnanakaw nila. At delikado rin po kasi dyan ang mga Tulfo dahil imposibleng hindi po sila sangkot dyan umano. Hindi ba Mon Tulfo? Lalong-lalo ang party list na sinamahan ng iyong kapatid at ng iyong mga pamangkin. Hindi ba Mon Tulfo? Kaya dito po mga kabayan, marami pa po yan na po pwedeng gawing state witness. Lalong-lalo po mag-asawang Diskaya at marami pang mga contractors na po pwede talagang kunin ni BP Sara kung siya na po ang presidente. Dahil marami pong isusuka na pangalan ang mga contractors. Hindi lang po ang mga DPWH engineer, kasama na po ang mga contractors. At pati po si Saldico. Si Saldico, pwede rin po kunin yan na state witness. Katulad po ni Orly Gutesa. Di ba? Si Orly Gutesa. Marami pa po yan, mga tambay. How many? Napakarami po. Hindi natin mabilang sa ating mga daliri ang mga contractors po na nakinabang. At napakarami pong ituturo niyan ng mga politiko. Marami pong sasagasaan yan. At yan po'y kapakipakinabang po sa ating bansa. Dahil una-una, kung yung mga contractors ay nagsasauli po ng pera na sinasabing kickback nila, di hamak na maraming isasauli, mga kababayan, ang mga politikong magnanakaw for how many long years na ang iba riyan. Tinubuan na po ng ulalo. Yung iba po'y nagkamatay na. Hindi po ba dahil sa mga request at wish ni Cara David? Hindi po ba mga kabayan? Kaya dito po, Mon Tulfo, bakit ka nag-iingay? Alam na naman namin yan. Expected na namin yan. Hindi mo na kailangan ipagmalaki at ipagyabang ang iyong mga marites. Malaki ang posibilidad na mangyari talaga yan. Katulad po niya nga, yung BGC Boys na yan,
kung yan ay mananatiling buhay. Yun po ang malaking tanong natin. Kung mabubuhay pa yan umano hanggang maging presidente ang VP Sara. Baka mangyari dyan umano ay matulad lang po yan kay Cabral na meron pang question na si Cabral daw po ay buhay at nasa Europe lang daw po umano. May katotohanan po kaya yan? Lalabas naman po lahat ng katotohanan pagdating ng tamang panahon. Kaya rito sa sinasabi ni Montulfo, mga kabayan, kasi wala na po eh. Ito na po kasi ang huling taon nila halos, mga kabayan. Ito po kasi ang pinakamatindi po na kailangan po nilang gawin, na talagang trabahuhin po nila ng trabahuhin ng ating Vice President. Dahil pagpasok po ng 2027 ay magbabaliktara na po ang karamihan dyan. Kung mananatili pa si Bonget o tinatawag na bangag ng kanyang ate sa kapangyarihan. Kung mananatili yan, pagpasok po ng 2027, mga kabayan, marami na po dyan. Alam naman po natin ang mga politiko sa ating bansa, ang mga paborito po niyan, ang prutas na balimbing. At karamihan po dyan, majority po dyan, ay mga hudas umano, mga kababayan. Kaya dito po kay Tulfo, alam naman po natin mga tambay, ang mga Tulfo ay hindi naman po hudas. At lalong-lalong hindi po balimbing ang mga Tulfo. Di po ba? Ang mga Tulfo ay meron pong sariling prinsipyo. Hindi po ba lumalaban po sa korupsyon yan? Galit na galit po sa korupsyon yan ang mga Tulfo. Kaya nga isumbong mo kay Tulfo eh. Di po ba? Kaya nga po ang mga Tulfo hindi po korap. Hindi po korap yan. Lalong-lalong hindi po balimbing. At hindi po humihimod yan. Hindi po nagpapakaaso ang mga Tulfo. Hindi po ba Montulfo? Hindi aso, hindi magnanakaw. Hindi po ba? Hindi balimbing. Yan po ang legasiya ng mga Tulfo. Tunay na lingkod bayan. Kaya, mga kabayan, yan, mag-ingay ka na mag-ingay, Montulfo. Tama yung ginagawa mo. Mag-ingay ka na mag-ingay. Para maisalba mo ang lahi mo sa politika. Hindi po ba? Hindi pa naman tapos ang termino ni Erwin Tulfo eh. Kapapasok lang yan eh. Questionable pa nga ang pagkapanalo niyan eh. Hindi ba Comelec umano? Questionable pa. Hindi pa. Si Rapi Tulfo po ay matatapos na po ang termino niyan. Mga kabayan, yung kanya 6 years na pagiging senador ay matatapos na po sa 2028. Kaya kailangan na pong pagtulungan po at mag-ingay na mag-ingay si Montulfo. At siyempre po, gamit naman po ng kanyang kapatid ang Senado. Kaya nga po sinisiraan po nila ang mga kaalyado ng Vice President para po ma-impeach po sa Senado umano ang Vice President. At siyempre, meron na naman pong pera. Hindi kaya 2026 national budget. 6 na trilyon, 6.7 plus trilyon ang pondo at isang damukal po ang inutang riyan, mga kababayan. At yan po ay sinasabi po ng ating mga expert ay magagamit na naman daw po umano sa impeachment ang karamihang pera dyan. May katotohanan ba yan, Montulfo, na magagamit at ang makikinabang umano kaya ang iyong kapatid na senador sa impeachment? Hindi kaya, Montulfo? Isang damukal na naman na pera ng taong bayan kasama ang pera ng OFW na ang nakikinabang sa pamumulitika ninyo umano ng mahigit 3 taon ay kayo-kayo rin mga Tulfo umano? Mga politiko, congressman sa House, pera na naman sa impeachment. Kaya, pagdating sa Senado, mas malaki yata dahil doon magaganap ang final impeachment. Hindi po ba, Montulfo? Mag-ingay ka na mag-ingay at magiging malaking karma umano ng pamilya mo pagka nakabalik ang mga Duterte. Hindi po ba, mga kabayan? Dahil napakalinis pong politiko ng mga Tulfo. Hindi po ba?
Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambahin mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo. Thank you po kay Balance Vision TV. Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahut ng Maisug, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at si Annie Jo. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. At yung dasal po natin mga kabayan, tuloy-tuloy lang po. Pagsama-samahin po natin ang ating mga dasal na tayong lahat po ay maingatan. Kasama po ang ating mga bayaning OFW at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo, na tayo po lahat ay maingatan sa kapahamakan. At syempre po, madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga kabayan at God bless po. God bless po sa inyo. Ingat po. Bye-bye.